Mangangaral, Chapter 7. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan ng isa. Maigi ang pumaroon sa bahay ng pagluluksa kaysa pumunta sa bahay ng piging, sapagkat iyon ang wakas ng lahat ng tao, at ilalagay ito ng buhay sa kanyang puso. Ang kalungkutan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kalungkutan ng mukha ay napapabuti ang puso. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagdadalamhati, ngunit ang puso ng mga mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Maigi ang makinig sa saway ng pantas, kaysa makinig ang tao sa awit ng mga mangmang. Sapagkat kung paano ang kaluskos ng mga tinig sa ilalim ng palayo, gayon ang pagtawa ng mangmang. Ito rin ay walang kabuluhan. Tunay na ang kapigatian ay nagpapagalit sa pantas, at ang isang kaloob ay sumisira sa puso. Mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon, at ang matyaga sa espiritu ay maigi kaysa mayabang sa espiritu. Huwag kang magmamadali sa iyong espiritu na magalit, sapagkat ang galit ay nananahan sa sinapupunan ng mga mangmang. Huwag mong sabihin anong dahilan na ang mga unang araw ay higit na mabuti kaysa mga ito, sapagkat hindi ka nagtatanong ng may katalinuhan tungkol dito. Ang karunungan ay mabuti na may mana, at sa pamamagitan nito ay may pakinabang sa kanila na nakakakita ng araw. Sapagkat ang karunungan ay isang depensa, at ang pera ay isang depensa. Ngunit ang kahusayan ng kaalaman ay na ang karunungan ay nagbibigay buhay sa mga nagtataglay nito. Isipin ninyo ang gawa ng Diyos, sapagkat sino ang makapagtutuwid niya ang ginawa niyang baluktot? Sa kaarawan ng kasaganaan ay magalak ka, ngunit sa kaarawan ng kasakunaan ay isaalang-alang mo. Inilagay din ng Diyos ang isa laban sa isa upang ang tao ay hindi makasumpong ng anuman pagkatapos niya. Lahat ng mga bagay ay nakita ko sa mga araw ng aking walang kabuluhan. May matuwid na tao na namamatay sa kanyang katuwiran, at may masamang tao na nagpapahaba ng kanyang buhay sa kanyang kasamaan. Huwag kang maging matuwid ng labis. Huwag kang magpakapantas masyado sa iyong sarili. Bakit mo sisirain ang iyong sarili? Huwag kang labis na masama, hindi maging hangal man. Bakit ka mamamatay bago ang iyong panahon? Mabuti na iyong panghawakan ito, oo, gayon din. Huwag mong bawiin ang iyong kamay dito, sapagkat siya na natatakot sa Diyos ay lalabas sa kanilang lahat. Pinalalakas ng karunungan ang pantas kaysa 10 makapangyarihang lalaki na nasa bayan, sapagkat walang matuwid na tao sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag ding makinig sa lahat ng salita na sinasabi, baka marinig mong sumpain ka ng iyong lingkod. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw sa iyong sarili ay sinumpa ang iba. Lahat ng ito ay aking sinubok sa pamamagitan ng karunungan. Aking sinabi, ako ay magiging pantas, ngunit ito ay malayo sa akin. Yaong malayo at totoong malalim, sino makakasumpong? Inilapat ko ang aking puso upang malaman at saliksikin at hanapin ang karunungan at ang rason ng mga bagay, at malaman ang kasamaan ng kamangmangan, sa makatuwid bagay ng kamangmangan at kabaliwan. At aking nasumpungan na higit na mapait kaysa kamatayan ang babae, na ang puso ay mga patibong at mga lambat, at ang kanyang mga kamay ay mga panali. Sino man nakalulubos sa Diyos ay tatakas sa kanya, ngunit ang makasalanan ay kukunin niya. Masdan, ito ay aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral. Binibilang ang isa-isa upang alamin ang ulat. Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang lalaki sa gitna ng 1,000 ang aking nasumpungan. Ngunit isang babae sa lahat ng mga iyon ay hindi ko nasumpungan. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao, ngunit naghanap sila ng maraming imbensyon.